mga kabatang? Sa episode na to gusto ko lang magpasalamat sa mga taong nag-message, nagbigay ng kanilang suporta sa aking pag-recover. Sa mga hindi po nakakalam few days ago, kung inyong napansin ay hindi ako nag-post or hindi ako nagagawa ng create ng video. Though bago lang ako sa industry ng vlogging, naisugod ko kasi ako sa hospital. Isa sa mga port ng ship namin, hindi ko pwedeng pangalanan, nakadock sa Las Spezia, Italy. So, yung time na yon is actually third day na ako ay medical off. Dahil nung first 2 days, meron akong severe headache at may mga ilang footage dito na ipapakita ko kung ano nangyari sa akin. Hindi ako nakapag-perform, so most likely pagising-gising ako at night, wala akong proper sleep. And short story, third day, meron akong follow-up check-up ng around 4 p.m. So hindi rin ako mag-perform dahil obviously I will miss the rehearsal at 4 p.m. Kasi yung usual time namin rehearsal. Why you're cool? On the morning na pagising ko, napansin ko yung mata ko. Sobrang namamaga. Kita nyo to sa picture na ito. Then, pagdating ko nung hapon sa medical, which is around 4:15, at magsisail ang ship o magdi-depart ang ship ng as far as 7 p.m. 4:15, nung nakita ko ng doktor, what happened to your eyes? Ganito. Isa sa mga doktor on board. Pero yung nakaschedule ng doctor to see me dun sa appointment na yon, once nakita niya ako, sabi niya, you have to disembark and we will send you off the ship as you are medically repatriated or medically disembarked. So, pag-disembark ko, I have at least 30 or 30 or less than 20 minutes para mag-deal sa aking luggage kasi baka mapauwi ako ng Pinas kasi no one knows kung ano nangyari. It could be mild stroke, it could be something else, so no one knows. Kaya nitong pagbaba ko ng barko, dumiretso kami ng hospital. Napakabait na mga tao sa Italy, so I'm grateful na natulungan nila ako, na-assist nila ako. So from 6 p.m. at least, actually 6:15 ako bumaba, so at least before 7 p.m. pala, nakahiga na ako dun sa kanilang emergency area. So dinala ko sa ER dahil nga wala sila idea ko nito. So after 1 hour na check yung vitals ko, which is surprisingly normal yung BP ko, which is dahil meron ako maintenance sa high blood pressure. And then second thing is kinuha yung blood sample. Yung nakita niyo sa picture, may mga turok. Hindi nga mahanapan tong isa ng ugat. So ang ginawa nung nurse, tinusukan, hindi ko lang kita nyo, tinusukan niya ako dito. Then dun sa left side ko is dun pa lang sa ship, may nakita sila dito ugat. So tinusukan nila ng syringe. Dinala ko sa MRI machine, o dun ako in-examine sa kanilang facility kung saan yung mga machine, X-ray, MRI, or CT. So, through doon sa emergency area o yung ER, sumakay nila ako sa ambulance kasi at least 5 minutes away yung facility nila, so nakaseparate yung facility for test actually doon sa mga machine na ginagamit nila. Pero nung gabi na yon, dahil nga nag-asikaso ako ng luggage, so I feel tired. So nung gabing yon, pahiga lang ako. Dinala nila ako doon sa facility for MRI and CT. Pagbalik ko, nililipat lang nila ako ng bed. So yun. 12 midnight, lumabas yung result. So everything is normal. Except sabi nung neurologist, so, yung environment on ship ay obviously iba dun sa environment mo on land. So sa ship kasi libre lahat, so kain ka lang ng kain.
Andyan ang burger 24/7. Bago ko makalimutan, salamat ulit sa lahat ng sumusuporta sa aking channel, sa vlogging. And soon, baka mag-open na rin tayo ng TikTok account. So keep following me for more videos. And thank you mga kabatang. Just for good vibes!